Hannah's point of view. Tahimik lamang ako habang nagmamaneho ng kotse ni Evan pauwi sa bahay niya. Kagagaling pa lang namin mula sa campaign meeting ng ama nitong si Arman Villamor na kumakandidato bilang Vice President ng bansa. Wala sanang balak umatan si Evan dahil may appointment ito sa isang ospital. Ngunit mas pinili nitong i-cancel ang lakad at puntahan ng ama na nakikipag-meeting sa mga supporters nito. May mga balita kasi sa television at pahayagan na hindi raw maganda ang relasyon ng mag-ama, na ang dahilan daw ng pagkapilay ng binata ay dahil sa kanyang ama na siyang nagtatangka raw sa buhay nito, at ang dahilan di umano ng pagtatangka ni Mr. Villamor sa buhay ng kanyang anak ay yung malaking kayamanan na iniwan ng ama nito kay Evan. Nagalit daw si Mr. Villamor at hindi nito matanggap na sa apo at hindi sa kanya na anak, ipinamana ng ama nito ang kumpanya at ang malaking kayamanan ng namayapa nitong ama. Kaya para mawala ang hindi magandang chismis na kumakalat, ay nagpunta si Evan sa campaign meeting ng ama para suportahan nito at ipakita sa mga taga-media na present siya sa event na hindi totoo ang balitang kumakalat. Grabe talaga ang politika sa bansang ito. Kahit ang masayang pamilya at matuwid na tao ay gagawa ng hindi magandang istorya para lamang siraan. Yun lang naman ang dahilan na nakikita ko kung bakit sinisiraan ng ama ni Evan sa politika. Maganda kasi ang reputasyon ni Mr. Arman Villamor, kaya natatakot siguro ang kalaban nito na matalo sa eleksyon. Ngunit dalawa lamang ang kalaban nito sa pagtakbo bilang vice-presidente. Ang isa ay ang dating mayor na biglang tumaas ang posisyon na nais marating, at ang isa naman ay ang mismong kaibigan nito na si Carlo, na siyang ama ng ex-girlfriend ni Eva na si Cassandra at kasabwat ni Mr. Wico sa tangkang pagpatay sa binata. Pati na rin ang matalik na kaibigan ng tiyahin nito na nagpanggap daw bilang siyang tiyahin nito. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nakikipagsabwatan si Cassandra kay Mr. Wico. Naninong nito para patayin si Evan. Ano naman ang mapapala niya kung nagtagumpay siya sa kanilang masamang balak sa binata? At ang ama ni Cassandra, totoo ba talaga na wala itong alam tungkol sa ginawa ng kanyang anak? Tila imposible naman yata mangyari yun. Kung hindi ko lang sana nakalimutan ng mga nangyari bago kami na aksidente, ay kahit papaano ay mayroon akong mabubuong konklusyon dahil alam ko ang mga pangyayari. Ngunit dahil pati iyon ay nakalimutan ko, kaya nahihirapan akong intindihin ngayon ang sitwasyon. Ngunit ano kaya ang mga nakalimutan kong mga pangyayari habang nagtatrabaho ako bilang bodyguard ni Evan? Pakiramdam ko ay may napakahalagang pangyayari na kasama ko ring nakalimutan. Ngunit ano nga ba yun? Bakit kahit pilitin ko ang aking sarili, ay wala talaga akong maalala, maliban sa pamilyar sa akin ng mga tao, lugar o pangyayari? Sa pag-iisip ko sa tila napaka-importanteng bagay, nakalimutan ko ay biglang sumakit ang aking ulo. Kaya agad ko ang itinabi sa gilid ng kalsada ang kotse ni Evan at napahawak ko ng mariin sa aking ulo. Mahirap na at baka madisgrasya kami. Bakit, Ana? Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang ulo mo? Nag-aalalang tanong ni Evan nang makita ang ginawa ko. Pasensya na, umindi ako sa pagmamaneho. Bigla kasing sumakit ang aking ulo eh. Paghingi ko ng paumanhin sa kanya bago ipinikit ang aking mga mata. Ano ba kasing iniisip mo? Huwag mong sabihin na pinipilit mo ang iyong sarili na alalahanin ng mga nakalimutan mong alaala. Hindi ba sabi ng doktor na huwag mong pilitin ang sarili mo at makakasama lamang sa kalusugan mo? Nahayaan mo na lamang na kusang bumalik ang mga alaala mo. Sermon sa akin ni Evan, ngunit hindi galit, sa halip ay concern na nakikita ko sa kanyang mga mata. Saglit muna akong hindi nagsalita at nanatiling nakapikit ang aking mga mata habang nakahawak ang kamay ko sa aking ulo. Hinayaan kong lumipas muna ang sakit na nararamdaman ko, at nang lumipas na ito, ay saka ko lamang iminulat ang aking mga mata at seryosong tinignan si Evan na puno pa rin ng pag-aalala ang nakalarawan sa kanyang muka. Pwede ba hang ikwento mo sa akin ang mga nangyari bago ako nagkaroon ng amnesia? Kahit yung mahalagang pangyayari lamang na naganap. Pakiusap ko sa kanya. Lahat ba ng sasabihin ko ng mga nangyari ay paniniwalaan mo? Tanong niya sa nananadiyang tinig. Tumango lamang ako at hindi nagsalita. Hinihintay ko na umpisahan niyang ikwento sa akin ang mahalagang bagay na nakalimutan ko. I told you I love you, and you said that you love me too. Seryosong seryoso ang mukha na prangkang sabi niya sa akin. Namula ang mukha ko at biglang naging eratiko ang tibok ng aking puso nang marinig ko ang kanyang sinabi. Para bang may mga daga na biglaan na lamang naghambulan sa loob ng aking dibdib.
Nakaramdam ako ng pagkailang, ngunit nilabanan ko ang nararamdaman ko at tumitig sa kanyang mga mata para timbangin kung gaano katotoo ang kanyang sinabi. Ngunit seryosong-seryoso ang kanyang anyo at walang bahid kahit na munting pagbibiro man lang. Kaya nasiguro ko na nagsasabi nga siya ng totoo. So, inamin ko sa kanya na mahal ko rin siya. Nagkaroon ba kami ng relasyon? So, nagkaroon ba tayo ng relasyon? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Hindi. Mabilis nitong sagot at pagkatapos ay malungkot na napailing. Hindi? Bakit? Muli kong tanong ngunit sa mahinang boses lamang. Pagkatapos kong mababa ng tingin. At sa hina ng boses ko ay hindi ko alam kung narinig ba yun ni Evan o hindi. Bigla kasi akong naguluhan. Kung pareho naming mahal ang isa't isa, eh bakit hindi kami nagkaroon ng relasyon kung ganoon? Dahil nakalimutan mo na ako. Napaangat muli ang tingin ko sa kanyang mukha nang marinig ko siyang nagsalita. Narinig pala niya ang sinabi ko kahit na mahina lamang ang pagkakasabi ko niyon. Ngunit ano ang ibig niyang sabihin na dahil nakalimutan ko siya? Ibig ba niyang sabihin ay noong time na aksidente kami ay ang time rin na inamin namin nararamdaman namin sa isa't isa? May time pa ba kaming gawin yun kahit na nasa gitna na kami ng panganib? Akmang ibubuka ko ang aking bibig para kumpirmahin sa kanya kung tama ba ang aking iniisip. Ngunit hindi natuloy iyon dahil bigla na lamang may malakas na bagay ang tumama sa hulihang bahagi ng kotse ni Evan. Shit! Ano yun? Gulat na tanong ko. Sabay kaming napatingin sa likuran at nakita namin ang isang itim na kotse na nasa aming likuran. Binangga pala kami ng kotseng iyon at ngayon na naghahanda na naman ang driver na muling pagbalya sa kotse ng binata. Ngunit bago pa nito muling mabalya ang kotse ni Evan, ay mabilis ko nang naapakan ng silinyador at pinaandar ang kotse. Hindi ba nakakulong si Mr. Rico at siyang nagtatangka sa buhay mo? Bakit mayroon pa rin gustong mapatay ka? Tanong ko sa binata habang minamaneho ng pazigzag ang kotse niya para hindi kami mabalya ng kotseng sumusunod sa amin. Ewan ko, hindi ko alam. Sagot ni Evan habang mahigpit ang pagkakahawak sa hawakan ng pintuan. Are you okay, Ana? Hindi na ba masakit ang ulo mo? Ako na magmamaneho. Salamat sa concern pero okay na ako. Sagot ko na bahagyang napangiti dahil sa pag-aalala niya sa akin. Maya-maya lamang ipinapaulanan na kami ng bala ng mga taong sakay ng kotse. Akin ang armas mo, Ana. Mariing utos niya sa akin na agad ko namang sinunod. Nakipagpalitan nito ng bala sa mga kalaban. Yes! Malakas sa sigaw ng binata nang matamaan nito ang isang kalaban na bumabaril sa amin. Napapailing na lamang ako dahil tila ito batang nanalo sa isang palaro. Hindi ko alam na magaling ka pala, Evan. Nakangiting puri ko sa kanya. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Ana. At hihintayin kong bumalik ang alaala mo para malaman mo kung ano ba yon. Ani Evan na biglang naglaho ang ngiti sa mga labi at napalitan muli ng seryosong anyo. Tama ka, Evan. Hintayin na lang natin na bumalik ang mga alaala ko para malaman ko yon. Sa ngayon ay asikasuhin muna natin ang humahabol sa atin. Sang-ayon ko sa sinabi niya. May halong awkward kasi ang nararamdaman ko kapag tungkol sa aming dalawang pinag-uusapan namin. Baka kapag bumalik na mga alaala ko sa kanya, ay tuwa at kilig na lamang ang mararamdaman ko kapag mag-uusap kami sa bagay na yon. Kaya mas mabuting hintayin na lamang namin ang pagbabalik ng aking mga alaala. Isang malakas na balya sa likuran ng kotse ni Evan. Ang muntika ng magpasalpok sa amin sa malaking poste ng kuryente na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mabuti na lamang at mabilis kong nakabig ang manibela kaya nakaiwas kami sa aksidente. Sabay kaming napayuko nang muli kaming paulanan ng mga bala ng mga kalaban. Pasalamat ako at mga hindi asintado ang mga umaarmas sa amin. Kaya kahit hindi gaanong malayo ang distansya namin sa kanila, ay hindi nila kami matamaan. Shit, para silang aso na buntot ng buntot sa atin. Ayaw ba talaga nila tayong tigilan? Gigil na saad ng binata, pagkatapos ay bahagyang inilabas ang ulo at gumanti ng putok sa likuran. Kumapit kang mabuti sa upuan, Evan. Sabi ko bago inapakan ng marinong silinyador para mas bumilis pa ang pagtakbo ng kotse niya. Slow down, Ana. Baka muli tayong madisgrasya. Ayokong may masamang mangyari ulit sa'yo. Saway sa akin ni Evan na may pag-aalala sa kanyang boses. Malilisgrasya rin tayo kapag pinagaanan ko ang pagtakbo at maabutan tayo ng mga bumabaril sa atin. Kausap ko sa kanya sa malakas na boses. Basta kumapit ka lang dyan nang mahigpit at may plano ako. Nakita ko kasi na may pasalubong kaming truck, kaya sinalubong ko ito.
Tinangkang umiwas ng driver ng truck na nakikita ko sa ginawa ko. Ngunit sinalubong ko ulit siya, kaya sa huli ay huminto na lamang ang driver. Ngunit hindi ako huminto at patuloy ako nagmaneho, patungo sa truck na nakahinto. Mukhang nahulaan ng driver ng truck ang binabala kong gawin, kaya mabilis itong bumaba at tumakbo palayo sa truck. "Shit, Anna, what do you think you're doing?" Galit na seta sa akin ni Evan, ngunit hindi ko na siya pinansin. Narinig ko na lamang ang malutong niyang mura nang makita nitong malapit na kaming bumangga sa truck. Ngunit mga 3 metro na lamang ang layo ng kotse ni Evan mula sa nakahintong truck, ay maliksing kinabig ko pa iwas ang kotse. Ilang segundo lamang ay narinig namin ang malakas na pagsalpok ng truck sa kotseng humahabol sa amin. "Yes, akala nyo kaya nyo ako ha?" Nakangising sabi ko habang nakatingin sa side mirror. Malaki ang truck kaya alam ko na hindi maano ang driver niyon kahit na bumangga pa rito ang kotse na humahabol sa amin. "That was very dangerous, Anna. Paano na lamang kung hindi mo nakabig ng tamang oras ang manibela? Tiyak na durog-durog ang katawan natin ngayon. Huwag mo na ulitin yun ah. Naiintindihan mo ba?" Galit na sermon sa akin ni Evan. Nakangising nilingon ko siya. "Yes, sir." Ang ngisi sa labi ko ay biglang naglaho nang makaramdam ako ng sobrang pagsakit ng aking ulo, kasabay ng isang magulong alaala na pilit pumapasok sa aking isipan. Dahil doon ay binagalan ko ang pagtakbo ng kotse dahil hindi ako makapag-concentrate sa pagmamaneho at baka maaksidente kami ng tuluyan. "Anna, are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Evan na hinawakan pa ang aking braso at bahagyang tinapik-tapik. Hindi ko nagawang magsalita agad dahil sobrang sakit ng ulo na nararamdaman ko. Napahawak ang isa kong kamay sa aking ulo habang ang isa kong kamay naman ay patuloy na kinokontrol ang manibela. "Ang ulo ko, ang sakit." Nahihirapan ang boses na sagot ko sa kanya. "Ihinto mo ang kotse, Ana. Ako ang magmamaneho. Dadalhin kita sa ospital." Nagpapanik ang boses na wika ni Evan. Kanina ay hindi ko nakita na nagpapanik siya habang hinahabol kami at binabaril ng mga kalaban. Ngunit ngayong nakikita niyang sumasakit ang ulo ko, ay matinding pagpapanik ang nararamdaman ko sa kanya. Kasabay ng pagbiglang pag-apa ko sa preno ay ang pagdilim ng aking paningin at ang tuluyang pagkawala ng aking malay. Pagkatapos na yun ay hindi ko na alam kung ano pa mga sumunod na nangyari. Sabi ko habang unti-unti akong pinagbabalikan ng aking malay. Kasabay ng pagbabalik ng aking malay ay ang pagbabalik din ng mga nakalimutan kong alaala. Muli at kahit nakapikit ang aking mga mata, ay napakunot ang aking noo. Medyo nakaramdam kasi ako ng pagsakit ng aking ulo. Ngunit sa pagkakataong ito ay saglit lamang. Mabilis na nawala ang sakit, kaya naging maayos na ang pakiramdam ko. "Ana, thank God, you're finally awake." Boses ng nag-aalalang si Evan sa aking tagiliran. Kilalang-kilala ko na talaga ang boses niya kahit na hindi ko pa man siya nakikita. Ang bilis siyang nakilala ng puso ko. "Evan," mahinang sambit ko sa pangalan niya nang imulat ko ang aking mga mata. "I'm glad you're awake. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang ulo mo?" Nakangiting tanong niya sa akin habang marahang hinaplos ng kanyang palad ang aking noo. "Maayos na ang pakiramdam ko," sagot ko sa kanya habang may nakapaskil na munting ngiti sa aking mga labi. Masaya akong makita na nag-aalala siya sa akin dahil nakikita ko kung gaano ako kahalaga sa kanya. "Oh, hayan, gising na ang girlfriend mo at nalaman ng maayos naman ang pakiramdam niya, kaya hindi ka na masyadong magpapanik yan, sir." Nakangiting biro ng babaeng doktor na katabi ni Evan. Hindi ko napigilan ng mapangiti sa sinabi nito, lalo ng tila nahihiyang teenager na napakamot sa kanyang batok si Evan. "Si doktora talaga, binubuko pa ako. Mas lalo lamang ako magiging underdesaya ngayon na nalaman niyang sobrang mahal ko siya." Nakangiting pagsakay sa biro ng mabait at magandang doktor. "Ay, ganoon ba yun? Check na nga muna natin ang girlfriend mo para kung wala naman siyang problema ay makalabas na agad siya rito. Para naman hindi na ako mainggit at baka makapag-asawa pa ako nang wala sa oras." Nakangiting biro din ng doktor na tinawanan lamang ng binata. Pagkatapos ay kinausap niya ako at tinanong ng mga ilang bagay na sinagot ko naman ng tapat. Pagkatapos niya akong i-check ay nakangiting hinarap niyang muli si Evan. Normal lang siya at wala namang problema sa kanyang kalusugan. Siguro may mga alaala lamang na nagpupumilit pumasok sa utak niya, kaya biglang sumakit ang kanyang ulo at hinimatay siya. Pwede na siyang ma-discharge pag naubos na ang drip na nakalagay sa dextrose.
Nasabi na siguro ni Evan ang kondisyon ko sa magandang doktor, kaya alam nito ang tungkol sa pagkakaroon ko ng amnesia. Sa bagay, talagang sasabihin niyo ng binata dahil alamin ng doktor ang mga posibilidad kung bakit biglang sumakit ang aking ulo at hinimatay pa. Thank you, Doc. At huwag po kayo mag-alala dahil kapag kinasal kami ni Ana, ay ikaw ang kukunin naming maid of honor para naman makilala mo ang best friend kong si Lincoln at ang best friend ni Ana na si Dwayne. Ikaw na ang bahala kung sino sa kanila ang bet mo. Nakangiting saad ni Evan na biglang ibinenta ang pareho naming mga kaibigan. Naku, magkakaroon pa ako ng 2 mates. Anang doktor na natawa pang malakas. Pero aasahan ko yan. Imbitahan niyo ako sa kasal niyo, ha? Yes, Doc. Nakangiting sagot ko naman. Hindi ko napansin na dahil sa sinagot kong iyon, ay biglang naglaho ang matamis ng ngiti ni Evan at hindi makapaniwalang napatitig sa aking mukha. Pagkaalis ng doktor ay nagtaka ako kung bakit nanatili pa rin siyang nakatitig lamang sa akin at hindi nagsasalita. Hoy, ano nang nangyari sa'yo dyan, Evan? Nahipan ka ba ng masamang hangin? Anong sagot mo kay Doc bago siya lumabas? Seryoso ang mukha na tanong niya sa akin. Yes, Doc. Yan ang sinagot ko sa kanya. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ano ba ang mali sa naging sagot ko sa doktora? At ganito siya kung makapag-react. Pumapayag kang magpakasal sa akin, Ana. Paano nangyari yun? Hindi ba't? Hindi itunuloy ng binata ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay biglang nalaki ang mga mata nito. Unless, nagbalik na ang mga alaala mo. Napangiti ako ng matamis sa kanya. Ano sa tingin mo? Oh my God! Nagbalik na ang mga alaala mo. Masayang bulalas ni Evan. Ngumiti at tumango lamang ako sa kanya ng sunod-sunod. Sa sobrang tuwa ni Evan, ay napayakap siya sa akin ng mahigpit na mahigpit. Gusto mo yatang durugin ang katawan ko eh. Gusto mo bang hindi matuloy ang kasal na pinagmamalaki mo kanina sa magandang doktor? Reklamo ko sa kanya, bagamat nakangiti pa rin ako. Oh, I'm sorry, Ana. Masyado lamang ako na-carried away sa nararamdaman kong kasiyahan. Biro lamang kanina yung sinabi ko kay doktora. Ngunit ngayon nagbalik na mga alaala mo ay magkakatotoo palang biro ko sa kanya. Hindi makapaniwalang pahayag ni Evan. Lumarawan sa mukha niya ang labis na kasiyahan. Kahit naman ako'y biro lamang ang sinabi ko kay doktora. Ngunit ngayon ay bala ko na iyong totohanin. At sino pa ba ako para tumanggi? Masyadong maraming paghihirap at panganib na kaming pinagdaanan. At hindi ko alam kung makakaligtas pa ba kami sa susunod na panganib naming kakaharapin. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito na maging masaya sa piling ng lalaking ni sa panaginip ay hindi ko inaakalang mamahalin ko. Mukhang totoo yata ang kasabihang, the more you hate, the more you love. Dahil yun ang nangyari, bago ko nagawang aminin sa aking sarili na talagang mahal ko siya. Anong ginagawa mo, Evan? Nauutal ko ang tanong sa kanya habang nilalaki ang aking mga mata sa pagkakatingin sa kanya. Bigla kasing lumuhod si Evan sa sahig at pagkatapos ay may nilabas na isang maliit na kahita. Nang buksan niya ito, ay tumambad sa akin ng isang napakagandang wedding ring. I love you very much, Ana. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa itong damdamin ko sa'yo. O siguro nag-umpisa to nung nakita kita sa bar kasama ang ex-boyfriend mo. At nang nalaman kong may boyfriend ka na ay pinutol ko na lamang ang anumang attraction na nararamdaman ko sa'yo noon. Ngunit na maging bodyguard kita ay muling nabuhay ang pagtingin ko sa'yo at mas lalo pang lumalim. Alam mo ba na halos mamatay-matay ako noon sa selos kapag nagdi-day off ka at nakikipagkita kay Dwayne? Sobrang alalang-alala naman ako sa tuwing nalalagay sa panganib ang buhay mo dahil sa ginagawa mong pagprotekta sa akin. Saglit na huminto si Evan sa pagsasalita para sumagap ng hangin. Pagkatapos ay muling pinagpatuloy ang pagpapahayag nito sa nararamdaman niya para sa akin. Nagsapilitan kitang alisin sa trabaho mo ay labis ko itong pinagsisihan. At nang malaman kong dinukot ka tapos mapanood ko pa ang video mo kung paano kasaktan ni Tito Abneray, abot hanggang langit ang pag-aalala ko sa'yo. Nang magkaroon ka naman ng amnesia at nakalimutan mo ko ay nalungkot ako ng sobra. Ngunit tinanggap ko iyon dahil at least buhay ka. May pagkakataon pa rin akong paibigin kang muli. Kaya sinabi kong bodyguard kita kahit ang totoo ay hindi na. Sa pamamagitan niyon ay maaaring bumalik ang mga alaala mo kapag maaalala mo ang mga pinagdaanan natin sa buhay habang magkasama tayo. At kapag hindi naman bumalik ang mga alaala mo ay sasamantalihin kong pagkakataon na mapalapit ka sa akin
para muli mo akong ibigan. At ngayon ngang nagbalik na ang mga alaala mo ay sasamantalahin ko naman ang pagkakataon para matali ka na sa akin habang buhay. Kaya Ana, will you marry me? Pagtatapos ni Evan sa kanyang napakahabang linya ng pagtatapat niya sa damdamin niya para sa akin. Very well said, Evan. Akmang sasagutin ko na sana siya ng yes, I do. Ngunit naunahan ako ng boses na iyon ni Mr. Herman Villamor. Pumapalakpak ito habang nakangiting naglalakad papasok sa loob ng silid na kinororoonan ko. Habang sa likuran naman nito ay yung parehong nakangiting mukha ni Ninong Zandy at Dwayne. Hindi ko akalain na may ganitong side ka pala, Evan. I mean, kilala ka bilang playboy, but we all know that it was just a facade. Kaya hindi ko ina-expect na makikita kitang nakaluhod habang nagpapahayag ng iyong marubdob at tapat na pag-ibig sa isang babae. Nakangising panunod yun naman ni Dwayne kay Evan. Natutuwa akong makitang nagkasundo na rin ngayon ng lalaking minamahal ko at ang lalaking kaibigan ko. Masaya kaming malaman na nagbalik na pala mga alaala mo, Ana. Ngunit mas magiging masaya ako kung malalaman ko na ikakasal ka na. Nakangiting kausap naman sa akin ni Ninong Zandy. Masaya akong makita na nandito sila at dinadalaw ako. Sa maikling oras ay nagawa pa palang magtawag ni Evan para ipaalam sa kanila ang aking kalagayan. Pwede bang hayaan niyo munang sagutin ni Ana ang tanong ko at nangangawit na ang tuhod ko sa kakaluhod? Napapakamot sa batok na wika naman ni Evan na pinagtawanan lamang ng lahat. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan at muling tinanong. So Ana, what will you say? Will you marry this beautiful playboy in front of you? Umaasa at nagpapaawa ang itsura na tanong muli sa akin ni Evan. Lihim akong napangiti sa aking isip nang may pumasok na kapilyahan sa aking utak. Paano kung sabihin kong hindi? Hindi ko kasi pinangarap na magpakasal sa isang lalaking playboy. Ipaglalaban pa rin ba ang pag-ibig mo para sa akin, Evan? Seryoso ang mukha na tanong ko sa kanya. Biglang naglaho ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Evan nang marinig ang sinabi ko. Kahit ang tatlong lalaki na nasa loob ng silid, ay naglaho rin ang matamis na mga ngiti sa kanilang mga labi at nabalutan ng tensyon ng kanina'y masayang paligid. Anong ibig mong sabihin, Ana? Are you rejecting my proposal? Tila aatakihin sa puso na tanong sa akin ni Evan na bahagyang nanginig pa ang kanyang boses. Gusto ko sanang patagalin pa ang suspense para makaganti ako sa mga pasakit sa dibdib na binigay niya sa akin. Ngunit kinukurot ang puso ko sa nakikita kong pagkabigo sa kanyang muka. Kaya sa halip na mas patagalin pa at bitinin pa ang aking sinagot, ay diniretso ko na siya. Hindi ko pinangarap na magpakasal sa isang playboy. Ngunit hindi naman playboy ang pakakasalan ko, kundi nagpanggap lamang na playboy. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hindi ko mapigilang matawa nang saka pa lamang nakahinga ng maluwag ang apat na lalaki sa harapan ko. Natila biglang huminto ang paghinga matapos marinig ang sinabi ko. My God, kinabahan ako doon, Ana. Masyado ka talagang pasaway. Nakangiti ng wika ni Evan. Dapat sa'yo ay turuan ng leksyon. Pagkasabi niyon ay tumayo si Evan mula sa pagkakaluhod at nilapitan ako'y pagkatapos ay walang kaabog-abog na hinalikan ako sa mga labi. Napansin ko na tila nahirapan siyang makatayo mula sa pagkakaluhod. Ngunit hindi ko na siya nagawang tanungin pa dahil nalunod na ako sa kanyang matatamis na halik. Mga halik niya na kahit kailan ay hindi ko pagsasawaan. Agad na naglambitin ang mga braso ko sa kanyang leeg at ginantihan ang nanabik niyang mga halik na kasing init at pusok ng halik na pinagkakaloob niya sa akin. Oh man, get a room. Biglang sabi ng ama ni Evan pagkatapos ay biglang binawi nang ma-realize na nasa loob kami ng kwarto. Mukhang kalabisan na tayo dito sa loob. Ang mabuti pa'y lumabas na tayo at mag-celebrate. Sa nakikita natin ay hindi na natin kailangan pang magtanong kung willing bang magpakasal si Ana sa anak ko. Action speaks louder than words. Kausap ni Mr. Villamor kay Ninong Zandy at Dwayne. Tama ka dyan, Herman. Tara na't mag-celebrate tayo dahil magiging pamilya na tayo soon. Sagot naman ni Ninong. Ilang segundo lamang ay tumahimik na sa loob ng kwarto. Wala na ang tatlong manonood. Umalis sila nang hindi nagpaalam sa amin dahil alam naman nila na hindi namin sila papansinin. Tila walang gustong tumigil at humiwalay sa aming dalawa ni Evan. Napatuloy lamang ang pagtatagisan ng aming mga labi. Masyado naming pinigilan ng aming mga nararamdaman. Kaya ngayong malaya na kaming ipadama ang nararamdaman namin sa isa't isa, ay babawiin namin ang mga panahon na pareho kaming nasaktan. Nang sa wakas ay naghiwalay ang aming mga labi,
ay pareho naming habol ang aming hininga. I miss you so much, Ana, and I love you very much. Kahit kailan ay hindi ko pa naramdaman ang ganito kasidihing pagmamahal para sa isang babae. Maramdaming pahayag ni Avan habang hinihingal. Napapikit ako nang tumama sa mukha ko ang kanyang mainit at mabangong hininga. Gahibla lang kasi ang pagitan ng aming mga mukha dahil hindi naman kami tuluyang naglayo sa isa't isa. Mahal na mahal din kita, Avan. Buong katapatang sagot ko sa kanya habang nananatiling nakapikit ang aking mga mata. Inanyayahan niya akong muling angkinin ng kanyang mga labi at hindi naman ako nabigo dahil pagkatapos kong magsalita ay agad kong naramdaman ang mga labi niya sa aking mga labi. Muli kong ipinalibot sa kanyang batok ang aking braso at sa pagkakataong ito ay banilit niya ako sa pagkakahiga sa higaan. Walang pag-aalinlangan namang ibinigay ko sa kanya kung ano man ang hinahanap niya. Ang silid na kinaroroonan namin ay napuno ng mga ingay namin at tunog ng aming mga halik. Tila nakalimutan naming nasa loob nga pala kami ng hospital room at hindi nasa loob ng private room. Ana, paos ang tinig na tutol ni Avan nang bahagya ko siyang itinulak palayo sa akin. Nasa ospital tayo, Evan. Nakakahiya kung maabutan nila tayong ganito. Nahihiyang saad ko, bagamat nakangiti. Biglang napasimangot si Evan. Nahalatadong bitin na bitin. Natawa na lamang ako sa kanyang hitsura na parang batang pinagkakaitang pakainin ng matamis na candy. Okay, hihintayin ko na lamang na makalabas ka rito. Ngunit ihanda mo ang sarili mo. Dahil paglabas mo, magkukulong tayo sa silid. Ani Evan na ngayon ay nakangiti na ng pilyo. Pinamulahan ako ng mukha at mahinang tinampal ko siya sa braso. Ngunit katulad niya ay nasasabik na rin ako makapagsulo kami at muling iparamdam sa kanya ang aking pagmamahal. Pagkatapos maubos ang laman ng dextrose, ay saka pa lamang lumabas ng silid ko si Evan para bayaran ang bills ko sa pananatili sa ospital. Pagbalik niya ay nakaredy na ako para umalis. Let's go! Aya ko sa kanya. Magkahawak kaming lumabas ng ospital at dumiretso sa isang fine restaurant. Nag-dinner muna kami bago niya ako hinatid sa bahay ko. Hindi mo ba ako papapasukin sa bahay mo, Ana? Masyado akong napagod sa buong araw, kaya gusto ko nang makapagpahinga. Nagmamakaawa ang hitsura na sabi ng binata. Nangakmang lalabas na ako sa kotse niya pagdating namin sa tapat ng bahay ko. Pauwi ka na rin naman kaya makakapagpahinga ka na ng maayos sa bahay mo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Alam ko naman kasi kung bakit niya gustong pumasok sa bahay ko. Gusto niyang ituloy ang sinimula namin sa loob ng ospital kanina. Wala ka bang puso, Ana? Parang batang maktol nito. May puso naman ako Paano ako makakahinga kung wala akong puso? Nakangising sagot ko sa kanya. Nag-i-enjoy ako makita na umaakto ng ganito si Evan. Ang cute niya kasing tignan. Ganun. Nakataas ang kilay na sagot nito. Pagkatapos ay walang babalang kinabig ako nito at inilika ng mariin sa mga labi. Hindi naman ako nagpakipot pa at agad kong tinugon ng kanyang mga halik. Lumabas kami ng sasakyan habang magkahugpong ang aming mga labi. Saglit niya binitawan ng mga labi ko para isara ang pintuan ng kotse niya at buksan ang nakalak na gate ng bahay ko. Pagkabukas niya ng gate ay muli niya akong nilapitan at binuhat papasok sa gate. Hindi na ba masakit ang tuhod mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ilang araw pa lamang na hindi na ito gumagamit ng tungkod sa paglalakad at bahagyang paika-ika na lamang kung siya ay maglakad. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya. Medyo masakit pa rin pero kaya pa naman kitang buhatin. Nakangiting sagot niya sa akin. Ibinaba niya ako sa tapat ng pintuan para mabuksan ko iyon. Nang mabuksan na ang pintuan, ay nauna na akong pumasok sa kanya sa loob. At pagkasara ko sa pintuan, ay agad na inapuhap ni Evan ang aking mga labi. Magkahugpong ang aming mga labi habang papunta kami sa sofa. You're very beautiful, Ana. Humahangang puri ni Evan. Nakaramdam ako ng hiya sa ginagawa niya. Evan! Tila hibang nasambit ko sa pangalan niya. Ana. Sambit niya sa pangalan ko. Let's go to your room, Ana. Doon natin gawin ang round 2. Sa malamig na kwarto naman tayo para hindi tayo pagpawisan. Nakangising pag-aya ni Evan sa akin. Namula ang magkabilang pisngi ko sa sinabi niya, ngunit hindi na ako tumutol pa. Itinayo niya ako at inakay papunta sa aking kwarto. Gusto ko rin naman ang sinabi niya, kaya bakit pa ako magpapakipot?